Baby, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Kumain ka na ba? Hindi pa? Naku, bakit? Nakalimutan mo na naman magdala ng baon, no? Nako, ikaw talaga. Huwag ka mag-alala. Alam kong mangyayari na to, kaya eto, may dala akong pagkain. Ano to? Spam musubi? Nakita ko sa internet yan, tapos mukhang madali lang gawin kaya trinay ko. Naalala ko kasi mahilig ka sa spam, tapos nakita ko sa My Day mo na parang nagkikrave ka nito recently, kaya ayan, ginawa na kita. Oh, you're welcome, baby. Alam mo naman ako, kapag may naaalala kong maliit na bagay tungkol sa'yo, gusto ko agad gawin. Ang saya kasi kapag nakikita kitang masaya, kahit sa simpleng pagkain lang. Sige na, kain ka na. Malapit na matapos lunch break natin. Ayoko magutom ka buong klase. Baka lalo ka lang mawala ng energy. Ako. Yes, kumain na ako. Kanina pa. Actually, kumain ako habang hinahanap kita. Para, alam mo na, hitting two birds with one stone, ika nga nila. Efficient, di ba? Oh, ba't ka natahimik? Wala kang gana? Bakit naman? May nangyari ba? Nagkaaway kayo ng best friend mo? Hala, bakit? Pinagsabihan mo siya sa babaeng nililigawan niya na hinay-hinay lang. Tapos minasama niyang sinabi mo? At tinawag kang pakialamero? Oh, I'm sorry to hear that, baby. Alam kong masakit yun. Lalo na kung galing sa taong pinagkakatiwalaan mo. Oh, babe. Alam ko naman na you mean well. Kilala kita. Hindi ka naman yung tipong manghihimasok lang para manggulo. Alam kong nagsalita ka kasi nag-aalala ka sa kanya. Ganun ka namang tao eh. Lagi mong iniisip yung kapakanan ng iba. Kahit minsan ikaw na yung napapahamak. Pero, alam mo, minsan kasi may mga taong hindi marunong tumanggap ng concern. Kapag may nagsabi ng totoo sa kanila, ang unang reaction nila ay magalit. Hindi dahil mali ka ha, kundi dahil ayaw nilang marinig yun. Siguro nagkataon lang na stress siya. O baka naman may iniisip siyang iba kaya niya nasabi yun. Malay mo naman magkausap na kayo bukas. Ha? Blinak ka na? Oh, mukhang seryoso nga talaga siya. No, baby, hindi. Tingnan mo nga ako sandali. Sige na. Baby, alam ko na gusto mo lang siyang warningan na huwag padalos-dalos. Gusto mo lang siyang protektahan. Pero, sabi ko nga kanina, may mga tao talagang kailangang maranasan ng consequences ng sarili nilang choices bago sila matuto. Kahit anong sabihin mo naman, kung ayaw din ng best friend mong makinig, wala kang magagawa. Kaya, hayaan mo na muna kaya siya. Kung talagang solid ang pagkakaibigan nyo, babalik din siya, di ba? At kung hindi man, ibig sabihin lang nun na hindi niya kayang i-appreciate kung gaano kakabuting kaibigan. Kaya, hayaan mo na muna siya. Baby, look at me. Okay lang yan. Ginawa mo naman ang sa tingin mong tama. Yun ang mahalaga. Okay, alam mo ba kung anong napapansin ko sa'yo? Sobrang bigat lagi ng dala mo kasi lagi mong iniisip feelings ng ibang tao. Parang obligasyon mong ayusin lahat eh. Pero minsan, hindi naman nila deserve yung effort mo. Hindi ko sinasabing masama sila ha.
Pero, hindi lahat ng tao kayang pahalagahan yung kabaitan mo. Kaya minsan naiisip ko, nakakapagod siguro maging ikaw. Oo, kasi lagi kang nandyan para sa kanila. Pero kapag ikaw yung nasaktan, parang wala silang pakialam. Pero alam mo ba yung kaibahan ngayon sa sitwasyon mo? Ako, ako napapansin ko yung lahat. Kahit yung maliliit na bagay tungkol sa'yo, napapansin ko lahat ng yun. Alam mo kung bakit? Kasi lagi kitang pinagmamastan. Kailangan ko malaman lahat ng nangyari sa'yo para kapag may ganitong nangyari, lagi akong present. Kaya nga hinanap kita kanina. Kasi pakiramdam ko may mali eh. Hindi ka naman kasi usually ganun katahimik sa social media. Kaya hinanap talaga kita. Kaya sige na. Please, kain ka na. Alam kong malungkot ka pero kailangan mong kumain. Kahit kaunti lang. Para sa akin? Good. Dahan-dahan lang. See, hindi naman masama kumain kahit may hindi kayo pagkakaunawaan ng best friend mo. Kailangan mo kasing alagaan pa rin sarili mo. Kain lang. Alam mo, minsan iniisip ko rin na masyado kang mabait sa mga tao na hindi naman kayang suklian yun. Hindi ko lang, hindi ko lang talaga sinasabi kasi ayokong isipin mong pinapakailaman kita. Pero ngayon, nakita mo na rin siguro. Hindi lahat ng tinatawag na kaibigan ay totoong kaibigan. Minsan, kasama mo lang sila kapag masaya. Pero kapag may conflict, bigla na lang silang mawawala. Pero, ang good side dito, ako, ako na girlfriend mo nandito pa rin. Totoo yun. Alam ko na sasabihin mong maliit na bagay lang to, na aayos lang din to. Pero baby, hindi mali na masaktan ka. Natural lang yun. Kaso lang, sana maalala mo rin kung sino yung taong nandito kapag nasasaktan ka. Hindi yung mga taong mabilis magalit at mang-block. Yung taong nagdadala ng pagkain para lang siguraduhin na hindi ka magugutom. Yung taong handang makinig sa'yo kahit paulit-ulit mo pang ikwento. Yung taong hindi ka tatawagin pakialamero kapag nag-aalala ka. Alam mo, baby, kung tutuusin nga, kung ako yung kaibigan mo na pinagsabihan mo, naku, matutuwa pa ako eh. Kasi ibig sabihin nun may taong nagmamalasakit sa akin. Kaso lang, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi lahat ganun mag-isip. Kaya wag mong isipin na may mali sa'yo. Kung may mali man, baka nasa mga taong hindi marunong pahalagahan ka. Okay? Huwag ka na mag-overthink. Hayaan mo na muna sila. Focus ka muna dito. Sa akin. Sa pagkain mo. Opo. Hindi mo kailangang habulin yung mga taong kusang lumalayo. Tandaan mo yan. Kung gusto ka talaga nilang kausapin, well, babalik sila. At kung hindi, well, at least alam mo na kung sino yung taong hindi ka iiwan. Diba, baby? Grabe naman ako magsalita. Di naman siguro, baby. Natural lang naman sinasabi ko. Sabi nga ng English professor ko, it's a fact. Hindi naman ako yung tipong nagsasabi lang para manghusga. Alam mo naman yan. Kapag nagsasalita ako, pinag-iisipan ko muna. Kaya, kung may
nasasabi man ako tungkol sa mga tao sa paligid mo, hindi dahil gusto ko silang siraan. Kasi napapansin ko lang kung paano kanila tratuhin. Totoo naman kasi talaga sinasabi ko. Ang mga taong na-appreciate o pinapahalaga ng sinasabi mo, hindi basta-basta lalayo. Kahit magkaaway pa kayo, kahit mainit ulo nila sa sandali, babalik at babalik pa rin sila para makinig. Kasi mahalaga ka sa kanila. Pero kung ganun lang kabilis, isang salita lang tapos block agad, parang ang dali naman nilang bitawan ka. Kaya tuloy napapaisip ako minsan, baka hindi talaga siya yung tunay mong best friend. Alam ko, medyo mabigat pakinggan yan. Ayokong isipin mo na pinipilit kitang kalimutan siya. Hindi naman ganun ang gusto ko, syempre. Ayoko lang kasi na iniisip mo na kasalanan mo ang lahat. Kasi baby, kilala kita. Hindi ka naman basta-basta magsasalita para mangialam. Nagsasalita ka dahil nag-aalala ka. Yun lang naman yun. Concern. Kung may taong hindi kayang makita yung concern na yun, hindi ba parang sila yung may problema sa pag-iintindi? Grabe naman yun. Ganun lang kadiling matapos? Baby naman. Oo, may mga ganong pagkakataon talaga. May mga kaibigan kasi o pagkakaibigan na nasisira dahil sa isang argument. Pero hindi naman ibig sabihin na katapusan na rin ang lahat. Alam mo kung bakit? Kasi nandito pa rin ako. Gusto mo, ako na lang magiging best friend mo. Hindi naman ako magrereklamo. Actually, parang matagal ko na nga ginagawa yun eh. Lagi naman akong nandito kapag kailangan mo ng kausap. Kapag may gusto kang ikwento. Kapag may problema ka. At kung tutuusin, kabisado ko na nga halos lahat ng kwento mo. Yung mga paborito mong pagkain, yung mga team na sinusuportahan mo, pati yung mga basketball players na lagi mong pinapanood. Kaya, kung gusto mo, ako nasasama sa'yo sa mga basketball games. Oo, seryoso ako. Kahit hindi ako ganun kagaling sa sports, aaralin ko po yung mga moves na gusto mo. Yung mga sinasabi mong crossover, step back, kung ano man tawag dun. Makikinig ako kapag nagkikwento ka tungkol sa plays. Kahit hindi ko agad maintindihan. Basta ikaw yung magkikwento, okay na sa akin yun. Masaya naman ako kapag nakikita kitang excited eh. O, diba? Ngumiti ka na. Cute mo talaga. Ganyan yung gusto kong makita. Hindi yung mukha mong iniisip pa rin yung mga taong pinili kang iwan. Tandaan mo, mas bagay yung ganyan. Yung masaya ka. Hindi mo kailangang pilitin sarili mong maging okay agad. Basta tandaan mo lang na hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. At sinisiguro ko sa'yong hindi lang yan ngayon. Hindi lang kapag may problema ka. Kahit sa mga ordinaryong araw lang na wala kang masabi, nandito pa rin ako. I'm sure magiging okay lang din ang lahat. At kung hindi man, which is pabor sa akin, tayo pa rin naman sa huli. Kasi kung iisipin mo rin naman, habang unti-unting nawawala yung mga taong hindi ka maintindihan, mas lalo naman tayong nagiging close. Parang mas nagkakaroon nga tayo ng space para sa isa't isa. Yun naman ang pinaka-importante, di ba? Na may isang taong hindi ka iiwan kahit anong mangyari. Oops! Naku, alauna na. Tara na, baka malate ka sa class mo. Well, no, actually late na tayo. Mapapagalitan na tayo ng professor natin.
Kita ulit tayo maya after class ha. Antayin mo ako. Tambay tayo sa bahay. Doon tayo mag-usap. Or kung gusto mong manood ng movies, sure, doon tayo manood. Tapos, pwede ulit kitang lutuan nung nagustuhan mong musubi kanina. Okay? Kita-kits mamaya, baby. I love you.